Panginoon, hindi po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa iba. Ginako mo sa lugar nito kung sama-sama po kami purihin ka, salamatan, sumayin ka sa Espiritu at katotohanan. Patuloy ng kinig ng iyong mga salita. Tulong ng mga Espiritu, ng Espiritu. Hindi lang namin marin yung bagkus, mayroon namin po sa mga buhay at sa bahagi. Grabe sa mga tao na pang-arinig hindi na ang tamang Christmas Day. Lord, samahan po kami habang kami ay nagpapatuloy sa pag-aaral. Kaya sa Holy Spirit, isang patuloy na muna. Tulog at pilusin mo Diyos. Ang bawat isa. Lord, thank you and praise you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, tumayo po tayo bilang pagdamang sa pagbasa ng ating text. Ay masusupuan po sa aklat ni Juan, kabanatang 1, mula sa mga talatang 14 hanggang 18. At ito po ang sinasabi. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about Him and cried out, "This was He of whom I said, He who comes after me ranks before me. For from His fullness we have all received grace upon grace. For the law was given to Moses, grace and truth came through Christ Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He has made Him known." Hindi po ang Panginoon sa mga salita, tayo po ay mga po. So marahil yung pong ating text na hindi lang isang beses na ninyong napakinggan. Kaya matagal ng Kristiyano. Dahil every December ay naririnig nyo yung ganitong mga tema. Ang title po, The Word became flesh. At yung pong ating pasahe ay bugbog na sa preach. At hindi ko alam kung ito ba ay tumanin sa mga puso ng mga Kristiyano. Sabi ko ako, who was Jesus? Visibly. Sino si Jesus? Visibly. Ano ang nakita ng mga tao nang tumingin sila sa Kanya? Nang marinig nila siyang nagtuturo, nang sumunod sila sa Kanya at nanirahan kasama Niya, ano ang nakita nila sa ating Panginoon sa Kristo? Tayo, bilang mga number tayo, ano yung naranasan natin sa ating Panginoon Jesus? Dito sa paunang salita ng Ebanghelyo ni Juan, mayroon tayong bukod ng kung ano ang naunawaan ni Juan kay Jesus. Walang hanggan. Sabi niya, eternal. Si Jesus ay ang salita. Sabi sa ating pasahe, Jesus was the Word. The articulation of the thought of God.
ang pagpapahayag ng kaisipan ng Diyos. Ang tagapagsalita ng pag-iisip ng Diyos. Walang hanggang salita na bilang tagapaglikha ay nagpahayag ng lahat ng bagay. Si Jesus, ang salita na nagsabi, "Let there be light." Nagkaroon ng liwanag. Sabi niya, "Let the earth brings forth." And it brought forth. Si Jesus din ang tagapagbigay buhay. Ang tagapagbigay liwanag sa mga tao. Binibigyang buhay at pinanatili ang lahat na nagbibigay ng bagong buhay. Buhay ng Diyos sa mga tumanggap sa Kanya. Na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, simula sa verse 14 ng Kabanata 1 ng Juan, laman natin ngayon kung ano ang nakita ni Juan. Ano ang nakita ni Apostle Paul sa loob nang tumingin siya sa ating Panginoong Jesus. Nang nakita niya ang ating Panginoong Kristo, ano ang nakita niya inside ng ating Panginoon? And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. We have beheld His glory, glory as on the Son of God, or on the Son of the Father. John bore witness to Him and cried, "This was He of whom I said, He whom comes after me ranks before me, for He was before me." It was verses 14 to 15. Habang nakikinig si Juan kay Jesus, naninirahang kasama niya, lumakad kasama niya, nahipo niya siya, narinig at natulog sa tabi niya. Sinabi niya sa akin na ang nakita niya ay isang tolda. He saw was a tent. Alam niyo ba yung tent? Yung kayo ay sumama ng Monday, nalagay ka tayong may dala ng tent. So yung the key verse dito sa verse 14 is the word dwell. Tumira, nanahan. Ang salita ay naging laman at tumahan sa gitna natin. The Word became flesh. It declares that Jesus tended, tabernacle, sa gitna natin. Dumating siya at tumira sa isang tolda sa gitna natin. Nakita ni Juan ang toldang ito ng tao. Sige, di ba? Hindi pa mag-gets. Kaya mag-gets na niya. Huwag patapos na. Talagang walang kakaiba tungkol doon dahil lahat ay nakatira noon sa mga tolda. So, they are living in the tent. Ano sila ay palipat-lipat ng lugar, sila ay nasa wilderness. Ang mga tirahan ay mga tolda, mga tent. So, ang ating katawan daw ay maaaring tawagin earth suit.
Ngayon ba yung suit? Yeah. Earth suit. Kaya sa pag-aaral natin ng Leviticus, merong nananahan sa inside. Nandun yung ating espiritu inside. Yung nakikita niyo sa akin ay earth suit. Pag ginagalaw ko yung aking mga kamay, ito, bumubuka yung aking bibig, nakikita niyo yung pag gano'n ng aking mga labi. It's, nakikita niyo yung earth suit. Gaya tulad ng mga astronaut, meron silang mga space suit. Ayaw ang space suit ng astronaut. Ito raw ay i-design upang pagganahin ang mga ito sa kalawakan. Kung wala sila ng kanilang astronauts na space suit, hindi nila magawa yung nais nila doon sa space. Dahil lutang-lutang sila ron. Kaya tayo din naman ay binigyan ng earth suit. Mahalagang i-disenyo upang tayo ay dumalaw sa mga kondisyong nakikita natin sa planetang ito na ating tinitirahan, pinagbibilangan. Ngunit tayo mismo ay nasa loob ng mga suit nito. Ang ating espiritu ay nandito sa loob ng ating katawan. Habang ginagalaw ko yung aking mga kamay, sabi ko nga, at nakikita niyo gumagalaw yung mga kumulad, nakikita niyo lang sa akin yung panglabas. Yung panglabas lang yung nakikita niyo. Subalit, sa tolda kung saan ang nakikita niyo na ito ay nandoon yung aking espiritu na siyang nananahan. Nakikita ko naman kayo. Yung mga earth suit, marahil mas mainam kaysa sa akin. Mas maliwanag. At pinapaganda pa. Yan ang nakita ni Juan ng tumingin siya kay Jesus. Ngunit makuha natin yung atensyon dito, sinabi ni Juan, ay ang kalwalhatiang nakita niya sa loob. The glory that he saw inside. That is what he says was remarkable. Na-experience niyo na ba na lumakad sa isang kampo na kung saan ay maraming nakatayong mga tent at merong ilaw sa loob na nagliliwanag? Di ba sa gitna ng kadiliman ay napakagandang pagmasdan. Yung liwanag, yung ilaw doon sa loob ng tent. Kasi kung patay yung mga ilaw doon sa loob ng tent, kung makita yung paligid, even yung tent, hindi mo makita. That is descriptive of what John saw when he saw Jesus. He saw a glory inside. Nakita niya yung kalwalhatian sa ating Panginoon Kristo. Una, sabi ni Juan, ang salita ay nagkatawang tao. The Word made flesh. Ang walang hanggang salita, ang kahangahangang pagbigkas ng isip at pag-iisip ng Diyos, ang pagsasalita tungkol sa Diyos na nagdala sa lahat ng bagay, ay
naging soft baby flesh. That is a staggering thought. Sa Greek daw, sa Griego, yung dalawang salitang iyon ay magkatabi. Ang mga logo or yung the logos became sarx. S-A-R-X. Logos, alam niyo naman yung logos. Literal naging logos, sarx. Ang sarx ay ang salitang Griego para sa laman. Sarx is a Greek word for flesh, meat, soft, eating flesh of a human body. Your word, the energy is contained of that baby body. Yet in the mind of God, that is what is He intended from the beginning. Yung daw ang nasa isipan ng Diyos mula pa nung una, ang pinakahangang bagay sa ating lagi ay disenyo ng Diyos ang tao na maging tagapagdala ng kanyang sarili. Siya ay naging tagapagdala. God designed man to be a bearer of himself. Tagapagdala ng kanyang sarili. Ang tao ay may kapasidad para sa Diyos. At yon ang dahilan kung bakit siya kakaiba. Kung bakit tayo kakaiba, because we have the capacity for God. Wala daw animals has that capacity. No animal has any idea or concept of God. As men, we have and share in our sarili. Ang bawat tao ay may kapasidad para sa Diyos at hunger of the God. Kaya ang dahil mga tao, naghahanap talaga yung kanilang spirit na nag-worship. Kasi they are hunger for God. They have that capacity for God. Kaya lang, iba yung kanilang nahanap. Kaya namin mga gumagawa ng mga ganitong sinasambay nila because their spirit is hunger for God. Yun yung nawala yung animal. Ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos ay naging laman sa isang kamanghamanghang pagsasama-sama ng dalawang konsepto nito. Sa liham ni Apostle 1, doon sa 1 John 4:3, katotohanan na ating nakita na ang pagtatangi dito ay binubuo yung Kristiyanong pananampalataya na nabasa kanina. No? Sabi ron sa 1 John 4:3, kung ang sino man ay tumanggi na si Kristo ay naparito sa laman, yon ay espiritu ng Antikristo. The spirit of Antichrist. Sabi ni Apostle John, sa sulat niya sa 1 John 4:3, if any man denies that Jesus Christ is come into flesh, in the flesh, that is the spirit of Antichrist. So ang katotohanan iyon ay napakahalaga sa ating mananampalataya. Na kung gusto mong subukan daw ang ibang mga reliyon o kulto,
tanungin mo sa katanungan yung ano ang itinuturo nila tungkol kay Jesus. Siya ba ay Diyos na nagkatawang tao o hindi? Yan daw ang pag-sweep o yung test sa pananampalataya ng mga iba. Ang kaluwalhatiang nakita ni Juan kay Jesus ay ang pagsikat sa kadiliman ng mundo na walang hanggang kaluwalhatian sa salita ng Diyos. The glory that John saw in Jesus was the shining out into the darkness of the world of the eternal glory of the Word of God. Higit pa rito, ito ay ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Glory of the only begotten Son of the Father. Ang mga anak na lalaki ay kadalasan kamukha nung tatay. Alam ko lang sa tingin kung kamukha ng tatay. Pero madalas, nila mo si Dilo, sabi nila daw, parang luyos ng biyak. At sabi nila, kapag daw kamukha mo yung anak ng lalaki, mas madali ka daw, ginagandang ko salita eh. Sinasabi ng mga maganda. Ako, sabi niya, kamukha mo yung anak ng lalaki. Ibig sabihin niyan, maaga ka papa. So, kaya siguro iba, ayaw niya nang maging kamukha. So, at makikilala mo yung puno sa bunga. Anak niya na, kamukha. Pero isang lalaki na bata pa lang siya ay pumanaw yung isang tanyag. Isang tanyag na manula. Isang tanyag na tao. So, nung siya ay lumaki na at nung punta dun sa lugar, ang na-meet niya ay yung kanyang anak. So, sa kanilang pag-uusap, yung kanyang boses, yung kanyang mga expression, no? Kuhang-kuha yung kanyang ama. Kaya nung kami ay nasa Qatar, sinundo namin si Roman Guevara, isang pastor. Habang nag-uusap sila ni Pastor Celso, napansin namin ni Iba, yung kasama natin. Boses niya si Edlaris. Oo, boses niya si Edlaris. Yung tono, yung pananalita. Edlaris, tono. No? Kilala mo si Roman, di ba? Yung mag-isang ko pa siya. Pamangkin niya, at lumaki sa kanya, na-design. Kaya yung boses nila, kaya nung nagkukwento sila, nabanggit na gano'n, sabi ko na sa ibal eh. Gano'n daw, yung father and son. No? Nung makita niya yung anak niya, nagpa-picture siya, para na rin niyang nakita yung kanyang tatay. Because kuha-kuha, no? Yung pananalita, yung expression, yung love, at pati yung height. So, nung makausap niya yung mga tao, o siyang siya. Sabi, yan ang sinabi ni Juan dito. Ang kaluwalhatiang nakita niya kay Jesus ay ang eksaktong kaluwalhatian ng Ama. The glory of the Father. Yan ang nakita ni Juan
ni Apostle Juan sa ating Panginoong Kristo. He saw in Jesus was the exact reproduction of the glory of the Father because the Son reflects the Father. At binigay ni Juan ang tiyak na katangian ng kaluwalhatiang iyon. Binigay niya yung tiyak na katangian. John gives the specific nature of that glory. Ano ang kaluwalhatiang iyon na sumikat kay Jesus, na nakita ng lahat ng sila ay nakipag-ugnayan sa Kanya. Hindi na natin kailangang manghula. Sapagkat yan ay sinabi ni Juan sa ating text. He was full of grace and truth. Sabi ni Juan. Siya ay puno ng biyaya at katotohanan. Biyaya at katotohanan. Yun ang kaluwalhatian ng Diyos. Glory of God. Maraming kahulugan ang biyaya. Many definition ng grace. Ay familiar kayo dyan. Sabi nga ng isang definition, as that which God does within you without you. Kung ginawa ng Diyos sa inyo, wala ka. Pero yung isang definition, sabi dito, God's riches at Christ's expense. Grace. God's riches at Christ's expense. Grace. Pero yung simpleng definition, ng grace is the generosity of love. The generosity of love. The greatest evidence of grace ay nandun daw sa John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. That is grace. Love giving itself. Pag-ibig, binigay niya yung kanyang sarili. Yan ang biyaya. Ang katotohanan ay pagpapakita ng katotohanan. Truth is the manifestation of reality. Unveiling of what is actual there. Yung paglalahad ng kung ano talaga yung naroon. Yun yung katotohanan. Walang tinatago. Pagtanggal ng lahat ng mga ilusyon, mga belo, mga pagkukunwari, kasinungalingan, at pagbaba sa kung ano talaga yung naroon. Gusto mo makita yung katotohanan, remove mo yung veil at makita mo yung katotohanan, the manifestation of reality. Siya ang pinakahuling nagpapahayag na kung ano talaga ang nariyan sa buhay. Siya ang buong pagpapahayag ng pagmamahal, nagbibigay ng sarili, pagbuhos, pag-abot sa iba. Yan ang kaluwalhatiang nakita ni Juan kay Jesus. At ang
mga salitang ito ay naugnay doon sa verse 14. Sabi doon sa verse 4. Babalik ka doon sa verse 4. Sabi sa verse 4, in Him was life, and the life was the light of men. And the light was the light of men. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang liwanag ng mga tao. So, ang biyaya at katotohanan, buhay at liwanag. Ano ba ang buhay kung walang pag-ibig? Ang buhay ay kung walang pag-ibig ay wala. Walang saysay. So naunawaan natin ang pag-ibig ay isang ganap na pangangailangan para sa mga tao. So wala nang nagmamahal sa akin tapusin ko na. Diba? Tapusin na niya. Kasi wala nang nagmamahal. Ano ba yung buhay na ito? Diba? Hindi tayo maaaring gumalaw kung wala ito. Diyaon, mga pinagkaitan ng pag-ibig, alin sa mga pangyayari o sa kanilang sariling mga maling pagpili, ay nawawalan ng kakayahang gumana, mabuhay, gumawa ng anuman. Nagsisikap sila na nasa sa isang tabi na lang. Kaya, naisip na nila na imbes na gano'n ay tapusin na. Dahil ang pag-ibig ay buhay. Ang biyaya sa mga tuwid ay pinagmumulan ng buhay. Grace and truth are really nothing more than life and light. Ano ang liwanag kung hindi ito katotohanan? Ang liwanag ay ang pag-unawa sa katotohanan. Nasabi ko na ba? Sabi mo, sana ay magkaroon ng mas maliwanag sa paksang ito. Ibig mo sabihin, no? Sana maunawaan ko ito ng mabuti. Sana magkaroon ng liwanag. Sana maunawaan ko ito ng mabuti. No? Sana makita ko ng mas malinaw kung ano ang nandoon. Ang katotohanan ay magaan. Ang kalwalatian sa loob ng tolda ni Jesus ay biyaya at katotohanan. Yun ang nakita ni Apostol Juan sa ating Panginoon Kristo. Buhay at liwanag. Biyaya at katotohanan. At sa Kanya, ito ay puno. Siya ay puno ng biyaya at katotohanan. Yun ang nakita ni Apostol Juan. Ngunit hindi pa dito nagpatuloy si Juan sa pagsulat kay Juan Bautista. Sabi niya doon sa verse 15, si Juan ay nagpatotoo sa kanya. Sumigaw, ito ang aking sinabi, siya na dumarating pagkatapos ko ay nauna sa akin, sapagkat siya ay nauna sa akin. Because he was before pa ni Juan Bautista. Sabi ng mga Israelita, nauna ka pa kay Moises, kay Abraham, nila nung sa ating Panginoon Kristo, samantalang kailan ka naman. Yan ang patotoo ni Juan. Mas nauna pa siya sa kanya. No? Hindi yung sa pagdating niya, dahil si Juan yung naghanda ng dadaanan ng ating Panginoon. But in time, sa panahon, totoo na si Jesus ay mas dakila kaysa kay Juan Bautista. Walang pag-aalinlangan tungkol doon.
Ngunit si Juan ay gumamit ng bugtong, no? Kumbaga para makapag-isip ang mga tao. At sabi niya, siya ay nahuna pa sa kanya. Dahil pag pumunta ka dun sa verse 1, so in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Yun ang pinatotohanan ni Juan Bautista. At yun ang nakita ni Juan sa ating Panginoon sa Kristo. Kung makita natin yung ibigay ng Panginoon dun sa Sinai, yung law, at pagkatapos bukasahin mo, binigay niya yung tabernakulo. Ang tabernakulo na iyon, ang toldang iyon, ay isang anino, isang larawan ng Diyos na ninirahan sa gitna ng kanyang mga tao. Sinabi ni Juan Bautista na ang tabernakulo na nauna pa sa kanya ay ngayon sa katotohanan na darating pagkatapos niya. Ang Diyos na nananahan sa gitna ng kanyang bayan. Diyos na nananahan sa tabernakulo. Yun yung pinag-aaralan natin sa Old Testament. Yung meeting place. Ang lugar na kung saan ang Diyos ay nais niyang katagpuin ang kanyang bayan. At yun yung natuklasan ni Juan tungkol sa ating Panginoon Kristo. Sinabi sa ating ni Juan, nakita niya sa unang pagkakataon kung sino si Jesus, nang marinig niya si Juan Bautista, siyang nauna sa akin. Pinagsama-sama ang lahat ng iyon, naunawahan ni Juan na itong si Jesus na taga Nazaret, ang estranghero ng Galilea, ay isang tolda ng tao kung saan nakatago ang isang kahangahangang kalwalhatian, isang kalwalhatiang puno ng biyaya at katotohanan, full of glory and full of grace and truth. At pagkatapos sa mga talatang 16 hanggang 18, sinabi sa atin ni Juan kung ano ang kahulugan nito. Ano ba yung kahulugan nito? Kung ano ang kahulugan nito sa bawat mananampalataya mula na. Ang mula sa kanya at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, grace upon grace, biyaya sa biyaya, sapagkat ang kautusan, sabi ko sa verse 16 to 18, sapagkat ang kautusan ay binigay sa pamamagitan ni Moises, ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Pansinin po natin yung sa verse 17, ang mga salitang biyaya at katotohanan, yung grace and truth. Sabi ni Juan, batas at Moises. Ang batas ay gumagawa ng mga hinihingi. Law demands.
Ito ay mahirap, malabig, hindi sumusuko, walang awa. Yun yung batas. Nagkamali ka, ating parusa. Hindi pwede mo makausap eh. Nagkamali ka nga, lalo na dito. Walang explanation, nagkamali ka, mapaliwanag ka, pero nasa kulungan ka na. At yan ay sinabi ni Juan, na ang kautusan ay binigay ni Moises. Hindi si Moises ang nagsimula nito. Ang kautusan ay binigay ni Moises. Hindi si Moises ang nagpasimula nito. Ngunit ibinigay niya ito. No? So maaaring mawala si Moises, ngunit mananatili yung kautusan. Pagkat hindi siya nagpasimula, siya yung nagbigay dahil binigay sa kanya. Malamig, hindi sumusuko, walang awa. Pero sabi niya, ngunit, but John says, ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Grace and truth came through Jesus Christ. Yung batas, binigay ni Moises, pero hindi si Moises nagpasimula ng batas. Pero yung biyaya at katotohanan, dumating sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Alisin mo si Cristo, si Jesus, ano mangyayari? Inalis mo yung biyaya at katotohanan. Siya ang channel nitong biyaya at ng katotohanan. Christ, Jesus, is the channel of them. So, if you take away Jesus, you take away grace and truth. Ang sinasabi ni Juan, ang batas ay humihingi, ngunit ang biyaya at katotohanan ay panustos. Ang sabi ni Juan, law is demand, that law is demand, but grace and truth are supplied, designed to meet that demand. Grace and truth designed to meet yung demand. So ang batas ay gumagawa ng mga hinihingi nito, ang matuwid at katarungan at walang sino man ang makatutugon sa mga ito. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay ibinigay upang matugunan ang hinihingi ng batas. Natin nagawa, ginawa ng ating Panginoon Kristo. So doon sa Exodus 20, may mahalagang makita natin doon sa bundok ng Sinai, yung pagbibigay ng batas. Ang kautusan ay dumating na may, sabi ron, kasamang usok, kulog, lindol, apoy, takot at panginginig noong ibinigay yung kautusan. Ngunit sa mga sumusunod na mga talata, mababasa natin ang detalyadong plano para sa pagpapatayo ng tabernakulo. Ang probisyon ng Diyos upang matugunan ang mga hinihingi ng batas. Alam niyo, Diyos, it is and there is some solution. Kaya si Jesus ay makita natin dun sa Old Testament at sa New Testament. Kasi yung foreshadow dun sa Old Testament, dun sa New Testament. Ang tabernakulo na yun ay isang larawan ni Jesus. Ang tagpuan kung saan ang mga kahilingan ng Diyos ay ganap na matutugunan sa mga tuntunin ng pag-aalay ng dugo ng isang buhay na binuhos. Kaya nakita ni Juan sa pagdating ni Jesus ang katuparan
ng tabernakulo na iyon. Ang sumusunod sa akin ay nauna sa akin. Masasabi natin kasama ni Juan sa kanyang kapuspusan, lahat tayo ay tumanggap biyaya sa biyaya. We all receive grace by grace upon grace. Hindi ko nakakantayin yun. Pero may kanta yun. Grace upon grace. So, gano'n na alam ko eh. Ang Diyos ay may pang-araw-araw na supply ng biyaya para sa atin. Ang biyaya ay ang pagkabukas-palad ng pag-ibig na umabot sa atin, na nagbibigay ng sarili sa atin. He gave His life to us. No, sa mga lumalapit kay Kristo, ang pangako ng Diyos na araw-araw ay maaari tayong kumuha ng bagong supply sa kanyang pag-ibig. No? Every day. Kaya lang, nakakalimutan natin. Natin alam, nandiyan yung resources na flowing of rivers of flowing water. Nandiyan nasa inside. No? Yung banal na spirit na mas sa atin. Alam natin na tayo ay tinatangi, no, protektahan at pinagpala. Tayo ay pinalakas, iniingatan at sinusuportahan ng kanyang pag-ibig, biyaya sa biyaya, araw-araw, tulad ng mana sa mga Israelita sa ilang. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng pangaraw-araw na supply ng pag-ibig sapagkat tayo ay minahal. Kapag tayo ay nag-abot ng pag-ibig sa iba, kapag tayo ay nagbibigay ng buo at walang bayad gaya ng ating tinanggap, pagkatapos ay tinutupad natin ang kautusan sapagkat ang pag-ibig ay ang katuparan ng kautusan. And doon sa verse 18, mayroon tayong kabilang, no? Kabilang panig dito, katotohanan. Sabi, walang taong makita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama ay siyang nagpakilala sa Kanya. Kung ang agham, halimbawa, no, yung mga scientifico ay patuloy na naghahanap ng katotohanan, no, sa material universe. Noong tayo nag-aaral, sabi natin yung atom is the smallest particle, no, of matter. But then nakadiscover sila within that atom. Again, smallest particle, yung A, no, atom separate, so you cannot separate because sa kanyang kaliitan, no? But beyond that one, ay meron pa silang na-discover, no? Itong mga scientifico. Andun yung kanilang patuloy na pananaliksik. Meron daw isang magazine na nakita ng isang lalaki. Doon sa magazine ay meron isang lalaki na nakatayo sa harapan ng kanyang mesa na meron isang TV set. At doon sa TV set may isang lalaki na nakatayo sa kanyang mesa na may TV set din. Doon sa TV set na nasa TV set ay natin din nakatayo ng lalaki na may TV set sa kanyang lamesa hanggang sa hindi na niya ma-picture, no? Yun yung sinasabi dito, no? Yung pinoproject dito na walang hangganan. Hindi man lang natin maawakan ang kabuuan ng isang lalaking malayo sa kanyang sala na may telebisyon ng kanyang mesa, hindi nakakagulat na walang nakakakita sa Diyos anumang oras. Siya ay nananahan sa liwanag na hindi malapitan, sabi ng kautusan, kasulatan. Timothy 1 verse 6 to 16, sabi rito, walang nakahanap ng tunay na katotohanan maliban kay Jesus, ang bugtong na anak na nananahan sa puso ng katotohanan.
na nabubuhay sa sinapupunan ng Ama ay nagpakilala sa Diyos. Pinaliwanag ni Jesus at ipinaalam na ang puso ng Diyos ay puso ng Ama. Ang Diyos ay isang Ama. Ano tayo yung panalangin kanina ni Brother Robert? Puro Ama, hindi kami nag-usap na. Pero nagtugma. Ang puso ng Diyos, no? Pinakita ng ating Panginoon Kristo kapag lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, tutuklasan natin ang isang pagmamahal ng Ama. Nakapaligid sa atin ang Kanyang mga bisig. Ang karunungan ng isang Ama ay gumagabay sa ating landas. Pinoprotektahan at binabantayan tayo ng kapangyarihan ng isang Ama. At ang pananaw ng isang Ama ay naglalantad sa atin sa mga panganib na kailangan nating matutunang harapin. Isang Ama ang gumagabay sa ating mga hakbang. Yan ang ating tutunan kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon sa Kristo. Ipinakita niya sa atin ang Ama. Sabi ni Philip, pakita mo sa amin ang Ama. At sabi ng Panginoon sa Kristo, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Yan ang tunay na kahulugan ng doktrina ng pagkaanak ni Kristo at kung bakit ito mahalaga. Sa kanyang mga salita, narinig natin ang Diyos na nagsasalita. Sa kanyang manggawa, nakita natin ang Diyos na gumagawa. Sa kanyang panunuya, nasusulyapan natin ang paghati ng Diyos. Sa kanyang pag-ibig, nadarama natin ang tibok ng puso ng Diyos. At kung hindi ito totoo, wala tayong nalalaman patungkol sa Diyos. Kung ito ay totoo, at alam natin ito ay totoo, kung gayon ang Diyos ay katulad ni Jesus. Si Jesus ay Diyos na nahahayag sa laman, ang natatangi, walang kapantay, bugtong na anak ng walang hanggang Diyos. The Word became flesh. Ay po ay manang. Nagpapasalamat po kami sa iyo, sa aming Panginoong Jesus. Napakaliting regalo na narito siya sa amin upang ihayag sa amin at dalhin kami sa iyo. Salamat sa paghahayag na iyon. Tulungan mo kami lumakad sa liwanag ito at sa init at pagmamahal ng kanyang banal na kasama sa buhay. Maraming salamat.